Diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si Diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, Diday ko, Listen up, get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, may choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Good afternoon, good afternoon sa inyo po. Sa bawat umaga, Andito po si Teacher Love, sa kanya pong Sweet Memories ni Teacher Love. alaalang hindi Napaaga po yata ang ating programa ngayon. Sama mo ako sa Magandang hapon po sa ating mga tagapaantabay diyan.
lalong-lalo na po sa buong Pilipinas, buong mundo. Yan. Kasabay na po iyan, ano. May mga ngiting kailan Ganon din po sa lahat po ng mga regular na viewers, ano, dito po sa Alejandro Broadcasting Network. sa bawat awit Good afternoon po sa inyong lahat. dami. Narito po si Ma'am Lenny Loteria sa kanyang Sweet Memories and Teacher Love. Kahit saan ka man Sa ating pong mahal na sabing General Manager, no, na si Mr. Alejandro B. Alianza Jr. Good afternoon po, sir. And to Ma'am Maricel Natur, ang CEO of Daragaong Depot. Magandang hapon po. bawat tahanan, sweet memories. Sabi nga po, please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Mga Yan, diyan po sa ating mga... Wow, nariyan po si Ma'am Lisel Belen Vargas is watching right now. Diyan po sa kanyang grocery, diyan po sa Pigkali, Legazpi City, Puro 4. Ano, Ma'am Lisel Belen Vargas? Punong-puno po ba ang iyong boarding house? Ano? Marami po mga estudyante para, sabi nga po, medyo, ang gusto ko po yung may trabaho. Pero, sabi nga, diyan ko po niya sa inyo na diyan po sa boarding house mo po, meron ka pa po bang bakante? Pagmamahal At saka meron pa po akong sabi nga pwede rin sa mag-asawa, pero diyan po sa Albay, sa may airport, old airport po. Kung meron din po diyan na bakante, okay. Kaya yun pong mga naghahanap po ng sabing matutuluyan, boarding house, may trabaho o sabi nga estudyante. Okay, meron po tayong bakante dito po sa Pigkali at meron din po diyan po sa Old Airport, diyan po sa Airport Road, diyan po sa Old Airport. Meron po diyan na bakante yan. Okay. And also to Ma'am Glenda Labanda Santos is also watching right now. Ma'am Glenn, kumusta po? Galing ako sa SM. Sabi nga buti nga hindi ka tinayakan. Diba sabi ko nga sa iyo, i-google mo lang, makikita mo na dyan ang SM Cinema. Okay. Maski wala na pa tayong bayad sa ating dyan sa SM, Lagi ko lang sinasabi na yung ating mga seniors, yung wala rin namang ginagawa, abay, pumunta na po diyan sa SM, magpalamig-lamig, Abay, pagkalamig-lamig naman mananggad po, abay, may na ako, nakapantalo na ako, and then, may jacket na ako. Talaga namang nanunuot ang lamig. Pagdating naman dyan sa labas, paglabas ko, talaga mang sobrang init. Kaya, sabi nga, masala sa lamig, masala sa init. Ano po ba yan? Okay, so ngayon po, pag-usapan po natin, yung ating mga nakaraan, yung sweet memories. Sabi nga, ay memories lang yan, sabi, mapa hindi man maganda ang mga memories na yan, o mapaganda man, yan ay naging na lamang isang ala-ala sa atin. Hindi po ba? Ayan. Ayan, okay. Sabi nga, ang ating sweet memories ni Teacher Love. Ala, nawala na naman. Okay, so sa bagay po, pag-usapan po natin iyan, noong panahon, sabi nga sa amin, sa mga kameestra, noon, panahon, naalala ko pa nga, ang pagdisiplina sa bata, pati noon pa, nung dinidisiplina pa tayo, that was 1970s, 1960s, 1970s yan. So, ang disiplina po noon talaga namang sabi, yung corporal
sabi nga punishment. Yan. Pero tayo po noon, takot na takot po tayo sa ating mga kamaestran. Ano po? Abay, isang tingin lamang po sa atin ng mga guro natin, abay talaga namang yun ay na tumutimo na sa ating mga kaisipan. At halimbawa na po tayo, ang gagawin po natin talaga magsisikap. Ano po? Hindi po ba ano? At hindi tayo sabi nga pati yung mga, hindi ba pagpasok pa lang natin, kinakailangan yung mga kuko natin malinis. Ano? Pagkatapos yung ating mga may tanyo pa tayo, no? Tapos ilalagay dyan sa desk. At yung desk na yun, ano? Hindi ba, ano yun? Sabi nga, dapat malinis. Iniis-is pa yan, ano? Narumduman nyo po yung ano, naalala nyo po yung, sabi nga, dahon, na rough na dahon, ano? Yan, iniis-is yan. Paano nga, ano? Tapos niyaan, ilalagay mo na yung panyo at yung iyong kamay. Ano ko, ang ating guro noon, hindi po ba, may dala-dala siyang stick. Laging may stick, ano? Titingnan yung ating mga kamay. Ano, yan, front, at saka ganyan, dapat laging malinis. Yan. Okay, kung naaalala nyo po, yun, ano, naalala ko pa rin talaga, no? At talaga tayo laging may panyo, ano? Dapat kompleto, may panyo na andyan, ano? Yung mga pagdidisiplina, ano? Halimbawa, napuna ka ng iyong guro. Abi talagang pagsisikapan mo iyon para hindi na natin gawin utro, no? Pero kung halimbawa, ihalin tulad natin sa mga nangyayari ngayon, kapag napikpik ka ng guro, ano, irereklamo ka kaagad. Dahil nawala na nga po yung sabi nga, kapag pigdidisiplina mo, ikaw pa ang irereklamo. Kaya sabi nga, wag po kayong magtaka. Kung ganyan po nangyayari sa ating mga estudyante ngayon, hindi niyo po ba napapansin, masyado ng kumbaga violente. Tapos silang gustong nasusunod. At kapag naging yung iba naman, na estudyante, alam sa elementary, ayaw na po nilang pumasok. Nagkakaroon na po sila ng trauma. No. Hindi katulad yung noon na samantalang ito, kapag pinansing ka ng iyong guro, yan ay magiging, sabi nga lalo mo pang pagbubutihan, ano? At saka yung, naalala niyo pa yung multiplication table. Yan, memorize iyan. Memorize natin yung multiplication table na iyan. Pero sa ngayon, saan po nagre-rely ang mga bata? Diyan po sa cellphone. Diyan po sa mga gadgets. Sabi nga, mayroong mga sabing advantages at disadvantages po. Pero sana naman po yung mga kaugalian na natin, mga mabubuting asal, hindi po nawawala dapat. Ang pagsasalita po ng po at opo, hindi po ba iyan talagang itinuturo na iyan? Maski po sa ating mga anak, since then, ang pagiging magalang sa nakatatanda. Kapag may matanda kang nakita, maski pa sabihin mong hindi mo kakilala, magmamano ka. Pero sa ngayon, ang bili ng mga magulang sa bata, kapag hindi mo kakilala, huwag kang lalapit at huwag mong lalapitan. Kung anong iaalok sa imo, huwag mong tatanggapin. Yan, iba na. Hindi po ba? At saka yung, sabi nga, maraming mga bagay. Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit ganun? Bakit naging, parang, ang ating, parang, naiba. Naiba yung ating, sabi nga, sa pagkaugalian. Di ba tama, anong tayo sa ibang bansa nga, sabi nga, hospitable. Masyado po tayong sabi nga maasikaso. Di po ba? Pero, sabi nga, ewan po ba kung halimbawa kung bakit nangyayari ngayon sa panahon natin, ngayong panahon na nagiging mga violente na
ang mga estudyante natin at yung iba nga nilalabanan na. Lalong-lalo na dyan po sa paaralan. Kapag sinabi mong naka-close ang gate, makikita mo yan. Nandun, naglugdaga na po doon sa likod ng school. May mga kabilya doon, may mga tunok. Ano nangyayari? O dadalhin sa klinik. O sino yung may kasalanan na pirmi. May kasalanan na yung maestra. Dahil during period niya yun nung nangyari. O hindi po ba, sabi nga hindi naman po lahat ng oras, nandiyan po nakatutok, pero yung po mga iba, talaga pong tumatakas. Yun po ba ay kasalanan pa ng mga guro? Yan. Minsan po nakakaano po, parang nakakalungkot, na ang lahat po ay ibiniblame, pigbiblame po sa ating mga kawani po diyan sa edukasyon. Na kung halimbawa nga po tutuusin, hindi po ba ang sabi nga charity begins at home. At ang maging pag-uugali ng isang tao, iyan ay namumuklat muna sa una munang, namumuklatan ay ang magulang. Sabi nga ang first teacher natin at ang first guro po ay ang mga magulang. Hindi po ba? Ayan. So mag-comment po kayo kung halimbawa po na ako po ay mali, sa akin po. Kasi naaalala ko lang po iyan, inaano ko yun, nire-recall ko, na itong panahon talaga, ibang-iba po sa panahon ngayon. O hindi po ba doon sa mga nangyaring mga violente ng mga nangyayari? Bakit po nagkakaganiyan? Sana po ay hindi lang po sa amin, Kaya nga sabi nga po, kapag itinalaga nyo na po ang mga bata dyan sa school, kinakailangan din po ang follow-up. Hindi po yung pag sinasabing, yan, kasalanan ng mga maestra na po ang may kasalanan. Nasamantalang po, nanariyan po, tayo po mga magulang, tayo po ang dapat nating sisihin kung bakit po nagkakangganyan ang ating mga estudyante at ang ating mga kabataan sa ngayon. Hindi po ba? Yan, wala na tayong Okay, so sana nga po magsilbing katulad ngayon, nababahala na po tayo. Iko-compare po natin ang mga nangyayari po noon. Nababahala na po tayo sa mga nangyayari sa mga eskwelahan. Na nangyayari nga po, nagtatanong na po yung iba, ligtas po ba ang aming mga anak sa loob ng paaralan? Yeah. Kaya nga po, sabi nga po diyan po, magkaroon po tayo ng, sabi nga close communication sa mga bata. Lagi po yung kakausapin po natin. Baka po yung mga anak natin ay may mga problema na. Hindi po ba, number one nga po. Sabi nga, minsan nakakausap mo yung anak mo, apo mo, takot sa guro. Ayaw ko nang pumasok. Dapat po pag ganun po ang nangyayari, kakausapin po natin at pupunta po tayo doon sa school. Atin pong aalamin kung ano po ang nangyayari. At saka maski po wala naman po tayong pag nagkaroon po kayo ng pagkakataon, hindi lang po sabing kapag mayroong problema, pupunta po tayo sa school, pupuntahan po natin ang ating mga advisors dyan, ang ating mga guro. Kamustahin po natin kung ano po yung gawi ng ating mga anak sa loob ng paaralan. Yan. Kasi nga po medyo nga po sabi nga nakakabahala na. Ayan, okay, dumako naman po tayo sa, sabi nga po ay ang ating Mayon Volcano, yan, sa likuran ko,
ilang ano na po, 193 days na ang ating mayon sa kanyang pagbuhos ng, sabi nga, lava. Sa kanyang pag-aalboroto. Medyo may katagalan na. Nakakabahala na nga po. Minsan, maski po sabihin yung feedbox, nababahala na rin po sila diyan po sa kalagayan ng ating mayon. Yan. Sabi nga, sa 193 days, hanggang ngayon, puri pa o baba, tapos saan pa yun pupunta, hindi ba? Diyan sa Kapatagan. Hindi po ba? Sabi nga nung aking kaibigan, bigla raw siyang nagising na gabi. Bigla raw siyang nagising. Kala niya raw kung anong lumagadug, dug. Tapos yun yung mga bato na pagkakalalaki, Yun na po yung rumaragasa na po diyan sa baba. Dahil po siya po ay taga sa may Santa Misericordia, sa may unahan lang po, San Fernando ba yan? Yan. Okay, so sabi nga po mayroon po yan na sabing nakakabahala na, Continuous po baga ang buhos ng laba. Kaya diyan po sa ating mga kababayan po na nariyan po sa paanan ng bulkan, medyo po, sabi nga lumikas po tayo, pag sinabi pong hindi na po 6 kilometers danger zone, abay, wag na po magmatigas po yung ating mga ulo, Sundin po natin ang ating mga otoridad, na tayo ay lumikas, Ang buhay po ng isang tao ay hindi na po pwedeng mapalitan, pero ang mga material at saka yan po mga bagay-bagay, napapalitan po yan, pero ang buhay ng tao, hindi na po pwedeng maibalik yan. Okay, so sana po ay nag-ingat po tayo, Okay, so ganun din po, announcement po, meron po rito meron naman po pala rito, sabi ang magtatanghal, na naman yung sinasabi ng ang OPM band na parokya ni Edgar, sa pagbubukas ngayon ng, kala ko nga hindi matutuloy, tuloy pala yung Ibalong Festival, 2026, sabi nga, magbubukas po, ang 35th Ibalong Festival 2026 sa darating po na Agosto, Agosto 7, Kinonfirma po ito ng Converge, isa sa mga major sponsors ng festival, sa ginanap na Ibalong Executive Committee meeting noong July 13 sa Session Hall ng Sangguniang Panglungsod ng Legazpi. Samantala, ayon kay Consel Alon Ranyola, ang chairman ng Committee on Tourism, ibabalik ngayong taon ang mga aktibidad na napatunayang matagumpay at tinangkilik ng publiko sa mga nakalipas na pagdiriwang bilang bahagi ng mas pinalawak na selebrasyon ng ika-35 anibersaryo ng Ibalong Festival. Yan. Nakatakdang idaos ang pagdiriwang mula August 7 hanggang 23, habang patuloy na iniayos ng Executive Committee ang kabuang programa kabilang ang schedule, mga venue at iba pang detalye ng mga aktibidades. Yan po ay, sabi nga po, parokya ni Edgar, sabi nga sila ang magiging panauhin, Di ba kan last year, nangyari na po yan, di po ba, yung parokya ni Edgar, talaga namang maulan ang selebrasyon noong nakaraang taon. Yan. Sabi nga po, ayan, okay, Ma'am Juanita Dalit, dyan po sa Sabang, ay good afternoon din po, ayan. Sabi nga, si Nanding na Dalit, si Juan na. Okay, at meron din pong ipinaabot po sa atin ng
programa na magkakaroon po ng ballroom dance, ang Kiwanis Club, Buituon Kan Albay, ang 38th anniversary ballroom dance, ang team po at 38th year of light, love, unity, and service. Ang venue po ay sa La Roca Hall, Gugon, Legazpi City. Ay, bukas po yan, Friday, July, sa Friday po, ano pa lang ba ngayon? July 24, next Friday, 2026, time 6 p.m. to 10 p.m. Ang attire po ay casual dress, Casual na lang po, hindi na po yung sabi nga, okay, you can dress, you can wear your, sabi nga comfortable dress. Sabi nga ng aking kapatid, naririyan sa Laguna, maulan dito ngayon, kumusta ka na? Okay, mabuti naman, Asis. Okay, so maulan daw doon sa Laguna ngayon. Pero yan po yata ay dala lang ng, sabi nga, habagat, Pero yung wala na, si Inday, umalis na, si Josie, dumating din, nalusaw lang din naman din, andoon na siya sa China, and then meron pa rin pang dadarating, pero hopefully, yung mga darating na iyan, ay huwag na silang dumating, They are not invited. Kung baga, pumunta na lang po sila doon, kung saan po yung sabi nga, huwag yung makakadistroso. Okay, ganun din po kay Ma'am Fatima Apuyan, na naririyan po sa Canada. Fatima, kumusta? So, ayan, si Ma'am Fatima Apuyan, na nariyan po. Very, successful, ang ating dating estudyante po dyan sa Pag-asa National High School. Abay, kaganda-ganda pa rin, At your age, siguro ilang taon ka na, Fatima? Siguro mga nasa 30s, na Fatima, Okay, sexy pa rin, talagang nakakapagsuot pa ng mga swimsuit na iyan, Mga talaga namang sexy, Mga ballroom din, At saka yung may mga event din siya doon sa ibang bansa. Okay, so, Fatima, good afternoon. Okay. Sabi ng aking kapatid, kailan ka uuwi ako? Sabi ko, anytime. Anytime man, pwede man akong umuwi, inaalala ko nga lang, so dito. Pero, sa panahon ngayon, hindi na ako dapat mag-alala, sabi nga, anytime, pwede akong umuwi, So, sabi nga, pag ako umuwi, punta ako dyan sa Laguna, at dadalawin ko ang aking kaibigan dyan po, ang aking lolo na si Dr. Jose Rizal. Yan, naririyan sa Calamba, Laguna. Okay, so ano pa po ba ang ating mga dapat pag-usapan o sabi nga ating ma-recall, So mga noong panahon. Yan. Okay, Yan, ano pa po. Wala tayong, sabi nga, music. Nawala po si Sir Jonathan. Lumabas po sandali si Sir Jonathan. Ayan, okay. So, pasensya na po, wala po tayong, sabing, background music. Yan. Okay, so, as of that moment, ano pa ba ang pwede nating mapag-usapan, yung mga noong panahon, nakakaano lang, parang narurumduman ko, sabi nga, yung iba, pag yung pinapalo pa nga dyan, pag marumi. Pagkatapos, kapag hindi sumunod, may mga padipa pa dyan, mga dakadipa pa yung mga bata noon, o kung paano hubugin. Pero tingnan naman yun naman, kung paano nahubog po ang mga batang 70s at saka 80s, Ewan ko, pagdating ng 90s,
diyan na po nagsimula ang medyo pagbabago ng ating mga kabataan. Lalo na yung mga nasa 20s, ito ng year 2000. O, kung halimbawang year 2000 po kayo, ang edad nyo po ngayon ay 26 anyos. Ay iba na po. Yan po masasabi natin na ang laki ng pagkakaiba. Ang sabi nga mapo-point-point mo na lamang, sabi nga kung sila po ay sumusunod sa dating mga kaugalian, pasensya na po, no? Pero, medyo po, sabi nga sa ano man siguro, dahil nga sa modern life, pero sana naman, maibalik natin, mga dating kaugalian, no? Na sabi nga yung magaganda, na ipanitili natin sa ating mga kaisipan. Di po ba, mas maganda yung sinasabi na, uy, ang ganda naman ang ugali niyan, Tapos may sinabi, manang-mana sa ama, o manang-mana sa ina. Di po ba, abe kung halimbawa na may hindi maganda, manang-mana ko nga sa ina. Sa baba. Ay, nay ko. Okay. So, yan po ang ating mga sabi nga naalala, Sabi nga noong panahon, Pero ngayon, tingnan mo yung mga sa elementary, ewan ko sa mga private school, kung bawal ang mga cellphones at gadgets na magdala yung mga bata sa oras ng klase, sabi nga, oras ng klase, dapat hindi nga, sa akin, sa aking, ayoko nang may cellphone, Dapat bawal ang cellphone, Lalong-lalo na yan, elementary, high school, hanggang grade 10. Yung grade 11 and 12, siguro kinakailangan na rin nila yung cellphone at saka mga gadgets. Kasi nga, sila kung tutusin ng mga college na yan, na nakatutok na sila doon sa kanilang mga major, doon sa kanilang, kung ano yung patutunguhan nilang, sabi nga, career, yan. Okay, pero sabi nga, ang ito, habang mga high school, elementary high school, talagang bawal ang cellphones at gadgets sa oras ng klase. Sabi nga, muli pinaalalahanan ng Department of Education ang lahat ng mag-aaral, magulang at school personnel na may umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng gadgets ng mga mag-aaral at school personnel habang may klase o sa panahon ng instructional hours or office hours. Di ba? Tingnan nyo yan. Ewan ko, pumunta kayo sa opisina dyan. Lagi niyang may mga hawak na cellphone, Do pinapayagan lamang ang paggamit ng mga ito kung para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency, alinsunod sa DepEd number 00, order number 006 series 2026. O ang guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Okay. So, sana nga po, ibawal po yan mga cellphones. Kasi nga po, kapag nakandyan, ay may cellphones, paano na? Di po ba? So, sabi nga dapat nakatutok po ang ating mga, nakatutok po tayo diyan. Sa pag-aaral, Para maipasok lahat dyan sa kukote natin, ang lahat ng ating pinag-aralan. Yan. Okay, so, sana nga po ay mabigyang linaw na po yan, At saka bigyang pansin po, Kung ano po ang nangyayari po yung sa ating mga elementary, talagang iba na po ang gawi-gawi ng mga estudyante. Iko-compare po natin noon. Dati, di ba, magbe-bless. Ngayon, dadaanan ka na lamang hindi na magbe-bless ang mga bata. Ano ba yan? Dapat po iyon ay, pinare-remind din natin ito sa ating mga estudyante na kinakailangan
ang paggalang, ano? Respeto. Hindi po ba? Yan, ganun po ang ating sabi ng gawin, no? Yung sa ating mga kaugulan noon ay gawin pa rin po sa ngayon. Hindi po ba? Abay, dapat po yan ang sabi nga napapanatili natin ang magandang kaugalian. Yan. Okay. So, sana po ay nabigyan po natin ng liwanag, ano, yung mga kabataan na sabi nga medyo naliligaw ng landas. Ano, katulad nga sabi ko nga no, yung isang beses, pag ano ko doon sa jeep, naandun pa sa jeep, niyayakag niya na, may nag-text, wag na ngaya kayong pumasok. Punta na ngaya kayo rito. Imagine nyo yan, So, yun naman, dalawang babae, abay, hindi doon sa mismong eskwelahan bumaba. Abay, talagang pupuntahan nila. Ano po ba yan? So, nakita ko yung babae. Ito bagay yung kuko niya, may mga, sabi nga, artificial, yung may mga, yung nail niya, fake nails, yan, ang haba, Tapos yung pilik mata niya, talagang kahaba, ganyan. Sabi ko, halimbawa po, estudyante lang po kayo, wag po kayo mag-aayos na para po kayong mga model at pupunta po kayo sa party. No? Sabi, wag naman pong mag-aayos ang ating mga kabataan na ganyan. Ayan, si Teacher Love. Nangialam na naman yan. Yun nga, marami naiinis siguro sa akin. Sa pagiging ko kang pakialamera. Pero, yung pakikialam ko, yan ay dapat lang. Hindi pa, abay, dapat lang na, estudyante ka, abay, yung palda pagka-ikli-ikli, ano ba naman iyan? Ay, sus. Abay, sa eskwelahan po kayo pupunta, hindi po kayo pupunta sa party. Ewan ko, kung ako'y siguro naging principal, diyan pa lang, naandyan ako sa may gate. Abay, talagang ako'y, anuin ko na talaga yan. Ito pasensya na po. Kasi po, disciplinarian si Teacher Love. Kasi nga po, ang aking pong magulang ay isang alagad ng batas. Kaya nga po siguro, kami po ay, sabi nga kami po ay pinalaki na mayroong paggalang sa kapwa. Lagi yung umpisa noon, lahat po kami. Siguro naman po malalaman nyo po ako lang po yata yung pinaka medyo maldita. Hindi po. Sabi nga ako lang yung walang kibo. Pero, ewan ko sabi sa mga kapatid ko, pag mayroong mga kaaway nga kapatid ko, ako yung nangunguni, ako yung nanunugot, ako yung nananabunot. Wala ko pala yung violente. Okay? So, sabi nga po na pag-uusapan lang po yan. Kaya nga po meron po tayong school. Na magtutuwid ng mga kaugalian po ng ating mga kabataan. Sabi nga mold the character of learners. Yan. Yan ang aming, sabi nga so sabi nga, yan ang aming sinumpaan na ang bawat mag-aaral ay matuto. Kaya nga po, sabi nga, dapat po ay, yun nga, na papag-ibayuhin pa po natin, sabi nga, ang magandang pag-uugali. Wag po nating aalisin po yan sa atin na ang magandang ugali, ng isang tao. Wag po nating aalisin yun, at ang respeto sa kapwa, yung ba namang, kayong ba sa ngayon na sabihin, maestra ka, sabihin ba naman, wala na, hindi na nagtuturo, hindi na nila, nag-iinganyo, nag-i-encourage pa ng iba na huwag ng tawaging madam. Ano ba yan? Hindi po ba? So,
sana naman po, yun pong mga hindi magandang pag-uugali, nag-i-encourage na nga o hindi ba, ang mangyayari dyan sa inyo, anong grupo na yan? Grupo ng mga, sabi ko nga dapat, pasunudan, nagiging akong sabi nga siyempre, sensitive ako dahil gawa ng, hindi yun pagkakasensitive, kundi nakakairita ang mga gano'n na mga pag-uugali. Unang-una, sabi na, marami tayong masasagasaan na naman tayo dito, no? Yung una na lang, tingnan mo ang, sabi nga bago ka humusga sa sarili mo o sa kapwa mo, punta ka sa salamin na dapat whole body yung salamin, tingnan mo nga yung iyong sarili. Kung ginagampanan mo ang iyong pagiging makatao. Para maibahagi mo rin sa iba kung ano ang iyong pag-uugali. Tingnan mo muna yung sarili mo. Magnilay-nilay ka, Una pa, isa pa, kala mo malaki nang naabot. Ano ba ang naabot mo? Hindi ba? Tapos, yun nga sinasabing, sisiraan mo ang isang tao na hindi naman karapat-dapat na mamutawi sa imong mga labi. Kung halimbawa, magsabi ng gano'n, tapos inusturyaan mo, magsunod sa'yo, pareho na kayo, no? Maski pa sabihin mo, asan ba ang inyong, sabi niya, ugali inyo, ugaling yan, asal, hindi na makatao, no? Asal, hi, haka. Okay. So, asa na ba si Jonathan at wala tayong background na music, So, hindi tayo nakakapag, ng ating background music. So, continuous ang pagsasalita ni Teacher Love. Wala tayong background music. Okay. So, ano pa ba ang dapat nating malaman? Kinakailangan po nating malaman ang ating mga nangyayari po diyan sa labas. Sabi nga, sweet memories. Yun na din yung mga memories natin. Okay, meron pong mga, yan, okay, sabi nga, ano pa yan? Uy, si Governor Rosal Parra kanina ay naandiyan sa SM. Hindi ko malaman kung si Gov Rosal nanood rin ng Moana. At napunta nga sa grupo si Governor. Ayan mayroong mga picture. Ang ating mga kaibigan, ayan, okay. Okay, so sa ating Governor Noel Rosal, good afternoon po, Gov, at nadalaw mo po diyan po sa SM, yan. Okay, so, alin pa ba ang ating pwedeng, yan, mga nangyayari sa ating kapalibutan, yan. Ito ang problema, wala ang ating technician. Asan ka na po? Abay, yan. Okay. Uy, mag-ano pa tayong showbiz, yan kay, sabi nga, congratulations and best wishes, sa ating, kay Bea Alonso at kay Vincent ko, nasabi nga, sila ay couple na ngayon, nagkaroon pala sila ng civil wedding, yan, okay. So, congratulations po kay, Vincent ko and Ma'am Bea Alonso. Okay. May na muna itong tubig.
Okay, so, aha. Mm. Mm-mm. Wala tayong background music. Okay, so sabi nga po, 2027 is school year to start on January 4 and ends on November 19. Ano yun? Sa Singapore. Sa Singapore naman po pala yun. Wala naman po sa atin dito sa Pilipinas. Iba naman po sa kanila. Okay. Okay, so hello, nasaan na po kayo? At medyo po hindi po hirap nito na hindi wala po tayong sound. Ano po? Okay. So, mahirap pong anong walang sound. Walang sound, Noy? Kanina pa? No, may sound ako pero walang background music. Okay, wala. Okay, so, alin pa? May bagong kwento. Yan. Okay, so pasensya na po kayo at medyo po nagkaroon po ng technical, Okay, so no matter what happens, some memories can never be replaced. Sabi nga Halina't sabay natin balikan. Yan. A moment's last for seconds, but the memories last forever. Yan po yung ating mga quotes. Memories are timeless treasures of the heart. Yan. Sa bawat awit at bawat damdamin, may pag-asang muling sisibol sa atin. Yan. Kahit saan ka man naroroon, may isang tinig na iyong maaasahan. Pagmamahal at inspirasyon, hatid sa bawat tahanan. Sweet memories, i-teacher love, mga alaalang habang buhay mong dadalhin. Sa bawat kwento, sa bawat awitin, pag-ibig at pag-asa ang ating aawitin. Sweet memories, ni Teacher Love. Kaya nga po, yung mga sabi nga behavior ng isang tao, sabi nating attitude, so yung kaugalian, noon, parang nami-miss ko nga, kung halimbawa, niisip ko yung mga kaugalian noon, parang ibang-iba sa ngayon, Sabi nga attitude is a subtle way of thinking or feeling about someone, or something which is typically reflected in person's behavior, So, kaya number one po, ang attitude. Minsan may sinasabi, may attitude yan, Kasi yung nga yung behavior mo, yung feelings mo yan. Iyan yung nandyan sa iyo, ang attitude na yan. It acts as your mental filter that dictates, how individuals, perceive and respond to their environment. Kung paano ka gagalaw, yun na yan, ang attitude. Sometimes nga, sabi nga, nagkakaroon nga,
Yung sabi, the three components of attitude. Ano? At kinakailangan natin pag-aralan no, yung atin munang sarili. No? Dahil nakakaanoan nga ako na dapat yung attitude hindi natin alisin sa ating pagkatao. No? Kung ano yung attitude na magandang attitude, yung behavior mo. No? Since then, no? O kaya nga may mga three components of attitude. Ano? Sabi nga ng psychologist, ano, you have to use ABC which breaks it down in three interconnected dimensions. Kung hindi mo yan mapaglalabanan, no, sometimes, umiiral nga yung sarili mo. Sabi, meron yung affective, ano, ABC, affective component. Your emotional feelings or reaction towards a person. Diba? Yan. Yun yung sabing sometimes ano ang ano yan yung apektado ka. Diba may wala sa isang pamilya apektado ka. O kaya may nakita kang ano na ghost. May nakita kang nakakabigla, no. So naiba yung emotion mo. And letter B, behavioral component. How your attitude reflects your actions and responses. Diba? Alam mo na yun, ano, na masama doon. Pupuntahan mo ba yun? Hindi. Yun na yung ano mo, yung behavior mo na, ay, alam ko naman, hindi naman yung bakit ko gagawin? Yan. Kaya kaugalian, sa ugali mo. Pero yung iba, okay lang, punta ko. Tulad yung nabanggit ko kanina. Yung hinihimok siya ng estudyante na wag pumasok. Kaya nga, wag na tayo pumasok. Lang tayo. O so, behavior mo. Okay, ikaw mai-influensyan ka ng tao. Hindi ka na pupunta doon sa school. Pupunta ka lang, sasama ka na lang. And also, ang letter C, cognitive component. Your beliefs, your knowledge, and thoughts about. Yung ikaw ito yung ano mo, yung sa sarili mo na, yun yung pinaniniwalaan mo. Okay, kung halimbawa na sabi mo, hindi ako pupunta doon. Dahil nga, meron akong ina-achieve makakatapos ako ng aking pag-aaral. No one can encourage me. No one. Kasi nga, ito yung beliefs na sa pamamagitan noon na hindi mo pagsama, meron kang perception na yung mangyayari sa akin. Kaya nga, may mga ibang attitude na nga yung sinasabi na iski ikaw sa sarili mo, pag-aralan mo, bago ka, sabi nga bago mo, ano kaya, ang ano na yan para ka makaengganyo ng iba. O anong mangyayari? Trouble, gulo. So maganda ang ganda-ganda ng pagsasamaan. Sa pamamagitan lang noon, meron naman tayong bibig Pwede naman sabihan. Kung medyo naaano ka, yung ibig sabihin na irita ka o hindi ka nagandahan sa sinabi sa'yo, pwede mo sabihin, hindi eto yung kaano mo na iniirita ka dito, sasabihin mo sa iba, paano kayo magkakaintindihan? Yung mismong tao, yun ang kakausapin mo. Ang nangyayari na, ito pa nga, sabi nga, nagiging kang arrogant. Hindi naman yung sabi mo, ako nga nito nga halimbawa, nagtagumpay ka, umalis na ngayon sa ating, ako nga yan nagtagumpay. Dapat nga pasalamat ka. Ano ba yung taong yun?
May nagagawa bang kabutihan sa grupo? May knowledge ko, ano? Lalo na yung mga taong may mga, sabi nga Hanggang may marami ang nalalaman. O, di ba? ang mga alaala Yun na nga, iba pa. habang buhay Bakit daw may mga gano'n na tao na masaya kapag nakakapag-create trouble sa kapwa at nag-iinganya pa, nagaano pa na, anuhin mo nga yan, anuhin mo nga iyan. Pero sabihin ko sa inyo, no, hindi nyo pa iyan, sabi nga, hindi nyo pa mararamdaman kung ano yung consequences. Pero darating ang panahon, malalaman nyo na yan ay pagkakamali. Na yung attitude mo ay dapat mong baguhin, ano? Babaguhin mo yan kasi nakakaawa naman parang yan, isang cancer. Malignant. No? So, yun na nga. So, you have to evaluate yourself. Sabi ko nga, umarap ka muna sa salamin. Tingnan mo muna kung ikaw ay perfecto bago ka mag-ano ng kapwa. At saka yung sinasabing, bago ka po muna bago mo alisin ang puling ng ibang kapwa, yung munang sarili mo. Para maganda yung para maganda yung samahan, At saka nagiging maganda ang samahan kung walang inggitan. Kaya minsan nakakaano ba kayo na naiinggit ka sa kapwa mo? Ano daw kung kaibiganin mo o lahat ng mga meron siya ng mga katangian, mai-inherit mo yun. Ganun pala. Ay, kaya pala siya ganun. Kaya pala marami kaibigan. Hindi, ang ano ko sa inyo, hindi nasusukat ang tao sa salapi. Hindi po. Napapagawin mo lang, papairalin mo lang yung pera mo, para marami kang kaibigan. Subukan mo na mawalan ka na ng pera kung meron kang kaibigan. Hindi salapi ang basihan sa isang tao. Bakit? Meron ka nakitang ganun ang tao. Minsan nga, anong sabi nga? Kadugo niya na, eto yung may pera, babaliwalain mo yun. Kasi nga, naandyan ka sa may salapi. Ano yun? Sana po wag po tayong ganun. Na makakapanakit na, hindi mo na yung, mo yung kapwa mo para ikaw ay maging maganda lamang ang iyong sitwasyon. Pero hindi mo pa ang number one yan, dapat yung pamilya. So, pamilya yung bubuin. No. Buuin mo yung pamilya. Pero yung sabihin yung ikaw maninira kang pamilya at wala ka namang kakayahan. Ibang usapan na yan. Lalong wala kang kakayahan. Anong kakayahan mo? May na-improve ka na ba sa sarili mo? Sometimes yan ang nakikita ko nakikita ko po sa minsan nagiging maldita si teacher. Minsan nasasabi ko kasi pinapadaan mo baga sa psychology, pinapadaan mo ng reverse. Hindi pa rin. Sabi, tinitira. Sabi niya, strike. Sabi niya, strike while the iron is up. Sabi, gawin mo na. Sabihan mo na. Pero dapat hindi ka masaktan dahil nga yung gawa mo ay mali. Kaya nga sinasabihan ka kan mali para yun sa ikabubuti mo. Hindi yung sisirain mo ang isang tao. Paano masisira na may binuo na yan? O anong mangyayari kapag may sinabihan ka? Ay siguro nga
inggit. Inggit man sana eh. And inggit or envious is a mortal sin that you have to avoid. Di po ba? Yan, magiging maray lamang tayo, maging mabuti lang po tayo sa ating kapwa. Okay? So, sana po may natutunan po kayo sa ating programa this afternoon na sa kaugalian. Ano? So, before nga, sabi ko nga, before po tayo maghusga sa kapwa natin at bago natin punahin ang iba, kinakailangan po muna ang ating sarili. Tingnan muna natin sa salamin. Kausapin mo po, ikaw po ba ay perfect po? So, kung hindi, okay, so just lang maglaylo. At ano na po ba yung narating mo? Bago ka magsabi o magpuna ng iba. Yan, ang sarap ng ano eh, sabi nga alalahanin ang mga bagay na ang ganda-ganda pa noon na mga samaan. Tapos meron parang yung isang ano no, isang basket na lang ano ng kamatis. May napasalak, may napasamang bulok. Ay lahat po iyan mabubulok. Yung bulok na iyon, isa-separate po natin. Para hindi maawa po yung iba. Nag-iinganya pa yung bulok na yan Mag-iinganya pa talaga ng may makatulad man siya ng kabulukan. Ano? Yan, okay. So, ay, okay. So, yeah. Okay, go. Okay, so kay Rakiterang sabi nga Bicolana. So, good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Ayan. Napuno ng pagmamahal at liwanag. Bawat alaala ay kayamanang tunay. Nagbibigay lakas sa bawat paglalakbay. Magkahawak kamay sa bawat yugto. Pagmamahalan ng siyang panalo. Kapag ang mundo ay tila tahimik, may musika pa ring bumabalik. Mga pangarap ay muling sisikat. Kasama ka hanggang sa bukas. Sweet memories ni Teacher Love. Dito nagsisimula ang bawat inspirasyon. Kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nagkakaisa sa iisang damdamin. Sweet memories. Okay, so kay Rakiterang Vlog from Taysan. Okay, so Rakiterang Vlog. Okay, kailan tayo magkikita? Okay, ano mo si Teacher Love, ano yan, reform. Okay, so magandang hapon sa iyo. And also kay Ma'am Teresita Cobo is watching Okay, hi Ma'am din. Dayan si Rakiterang nag-school ng second year. Ay, okay. Ay, estudyante ka pa rin po pala namin dyan sa Pag-asa National High School. Aba, talaga namang asensado ng ating mga estudyante, no? Na siya ay meron dyan pong ano nga rin ang pangalan ng ayong parlor dyan, Rakiterang Vlog. Dyan po sa diyan sa Orosite, Okay, so and also kasama mo lagi yung sino ba itong kasama mo?
na estudyante na naging estudyante ko rin po, ano. Okay, so hopefully, no. May Ayan. mga ngiting kailanman di So, kailan mo ako may mga isi-service sana, no? pangarap na patuloy na Okay. lumalakas. So, lagi po si Teacher Lab nasa event, ano? Ballroom. Bawat Yan. damdamin So, mahilig sumayaw. sa muling sisibol sa Okay. atin. Kahit saan ka man naroroon, may isang tinig na iyong maaasahan. Pagmamahal at inspirasyon, hatid sa bawat tahanan. Sweet memories, i-teacher love. Mga alaalang habang buhay mong dadalhin. Sa bawat kwento, sa bawat Okay, so, awitin, kumusta? pag-ibig at pag-asa ang ating aawitin. Sweet memories ni Teacher Love, kasama mo sa saya at kalungkutan. Magkasama Ako nandiyan ka sa ano? Sa Taisan. bukas Okay. na puno ng pagmamahal at liwanag. Bawat alaala ay kayamanang Okay, so, kumusta po? Diyan po ang mga lucky ladies, ano? bibigay lakas I think, lucky ladies, wala nang ano, no? Yung mga original. kahawak So, ngayon, unlucky. sa bawat Bako na, ano na, lucky me. Bako ng lucky ladies. Unlucky. Unlucky-lucky. Ang lucky-lucky. Okay na. So, hopefully, no, palitan na rin yung pangalan, ano? Unlucky. Okay, there's a big, ano, unlucky, a big. Yeah, that's it. Okay, so sabi nga tayo, pag senior na, ang kinakailangan na lang natin, ano, tayo po ay maging masaya, no? Sa mga kuunting panahon na lang ng ating buhay. Pero kung ang bawat ay may, ano, at nakikita pa lamang, ano, naiinis na, iyan ay inggit. Inggit. Okay, so sabi nga mabuhay tayo ng maligaya, no? At ang sasabihin sa inyo, hindi pera ang ikaliligaya ng isang tao, kundi ang pakikipagkapwa, no? Yan. hanggang sa Okay, so, hindi pera, no? Kumbaga amiling may pera, dyan ka. So, no. habang buhay So, dapat po, hindi iyan ang ina-adore, kundi ang attitude, ano, ang pag-uugali. No? memories Yan. ni Dami pa naman. Okay, so sabi nga, sweet memories ni Teacher Love. Okay, so, dire-diretso na pa tayo, Sir Jonathan? kwento. Wala pong magpo-program na iba? Oh no, what's that? Is it Mayon Volcano? Ha? Kasama mo ako Hindi nga daw. sa bawat Oh no, ayan, yung sinasabing meron tayong mga pangyayari yung behavior natin, ano. So, minsan magugulat tayo because there's something happened, ano. Okay, so, ano po ba yung mga viewers? Wala, nandito po kasi ako sa loob ng istasyon, ano. Tingnan niyo po natin kung ano na po ang nangyayari na baka meron pong sumabong na naman po ang Mayon Volcano, no. At tayo po ay naririnig at napapakinggan po at napapanood sa buong mundo. Yan. O, ito nga si Fatima, ang ating estudyante dati. Naandun siya sa Canada, okay. Ma'am Fatima po yan, ano.
Okay, medyo dito sa atin sa Bicol ay ang ating Mayon volcano ay medyo nagagalit, ano. So, 193 days na po na kung dire-diretso baga, ano. Tingnan mo nga na, ano. Pagmamahal at inspirasyon. Okay. Kasi mainit ang panahon po rito, no? Mainit, ano, pero may kidlat, may kulog. So, yan ang sinasabi ko, ano. Okay, Ma'am Glenda Labanda Santos is also watching, ano. Be, makitingnan na tabi dyan sa, ano, no, sa iyong rooftop, ano, nasa 4th floor ka, no. Ano ba yan? O yan, o, dumadagundong. Siguro, ano, is it a thunderstorm? Yan. Nandito po tayo sa loob ng istasyon, kaya hindi po natin nalalaman. Pero, sabi nga po, nangangalit po ang Mayon. Kagibi nga po, ano, abay talagang parang fountain, ano. Fountains of flames, ano. Abay. Ang init-init nga po ng, ano, ang init ng singaw. Ano. Kaya dyan po, ano, sa mga, sabi sanay na, pero iba po ngayon ang Mayon volcano. Sabi nga, hindi naman ito talagang nangyayari na continuous, ano? 193 days na po ang pagbuga po ng Mayon. Yan. Magkahawak kamay sa bawat yugto. Okay, lalo po, ano, naabutan na rin po ako ng pagputok din ng Mayon na nandun sa school, ano? Hindi mo naman pwedeng, ano yung sarili mo, no? You have to, sabi nga comfort, no, the students. Yan. May naalala pa ko. The other sweet memories. Abe, uwi na namin mga estudyante. Di kami na lang na mga maestra ang naandyan. Abe, sabi ko, uuwi na po ako at ang aking asawa ay naandoon sa Tabaco. Kung nakikita niyo po yung Mayon, andun po sa Tahaw, ano. Nandun po yung aking bahay, ano, doon sa Tabaco. Diyan sa Moran State Subdivision, ano. Sabi ba naman sa akin ng aking head? Hindi ko nasasabihan. Hindi raw pwede. Anong hindi pwede? Asawa ko na iwan doon. Hindi man yun pwedeng makalakad. Ang kasi, ano nga kung baga hindi po na siya nakakalakad. Pagkatapos sasabihin mo pa sa akin na nag-iisa lang siya po doon. Abay talagang umiral na naman ang pagkaano ni Teacher Love. Okay, so kung gusto mo, absent ako. Nagtutugan ang Mayon. Pero I have to go home, ano. At puntahan ko ng aking husband. Okay, so sana nga po nagtatapos na po ang ating programa na sana po may natutunan po kayo sa programa ni Teacher Love, ang Sweet Memories ni Teacher Love. Yan. Okay, so maraming salamat po kay Sir Alejandro V. Alianza, ang ating General Manager. Ganun din po kay Ma'am Maricel Natur, ang CEO of Daragao Home Depot. Okay, maraming salamat din po sa ating mga sponsors na nakikita nyo po diyan sa ating screen. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa Alejandro Broadcasting Network. At sinasabi nga po, please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Yan. Ganun din po kay Sir Jonathan dyan po sa technical. Maraming salamat po. We're located at Barangay 8, Bagong Bayan, ang Legazpi City. Hanggang sa muli, Teacher Love po sa kanyang Sweet Memories. I love you, babu, and mabuhay.